462 million pesos na halaga ng pondo para sa Kalayaan Municipality sa Palawan para sa 2027 isusulong. Pag ginawan tatlo, mahati din. Ang dami lang i-review, tapos parang mahihirapan sila lalo. Ilang magulang at estudyante nangangamba sa panukala ng Department of Education na mag-shift sa trimester system. Ngunit DepEd, nilinaw na pinag-aaralan pa ito. Basically, these are illegal presence in the area. So as this was observed, this is going to be submitted to the proper agency accordingly. Sea drill sa pagitan ng Pilipinas, Estados Unidos at Australia sa West Philippine Sea. Hindi apektado ng paglitaw ng dalawang Chinese warship. Pag umabot po sa $80 per barrel, madali na namin i-download yung ating fuel subsidy sa kanila para hindi na magtagal kasi gusto namin mabilis kaya nga subsidy, no? Posibleng pagkakaloob ng fuel subsidy sa mga trooper ng public utility vehicles, inihahanda ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board bunsod ng serye ng oil price hike. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio at una sa ating mga balita. Nagpakita at nagparamdam ang China habang nagsasagawa ng Multilateral Maritime Cooperative Activity o MMCA, ang puwersa ng Pilipinas, Estados Unidos at Australia sa West Philippine Sea. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, bagamat may uninvited guests, natapos ang pagsasanay ng walang nangyaring aberya. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Basically, these are illegal presence in the area. So as this was observed, this is going to be submitted to the proper agency accordingly. Dalawang barkong pandigma ng People's Liberation Army Navy ang napataan malapit sa bahagi ng Bajo de Masinloc sa West Philippine Sea kung saan isinagawa ang 14th Multilateral Maritime Cooperative Activity. Ayon kay Captain John Percy Alcos, Commanding Officer ng BRP Diegos Silang, una nilang na-monitor ang mga ito gamit ang kanilang sensor kahit nasa labas pa ng visual range. Earlier, we were able to monitor the interlopers even beyond visual range, and that is very important for a modern navy to do. And once they came nearer, they maintained a distance that was safe for us to conduct the different evolution and safely conduct our maneuvers. Ang dalawang warship tila nakamasid lamang sa ginagawang pagsasanay ng Pilipinas, Estados Unidos at Australia. Hindi umalis ang mga barko hanggang matapos ang pagsasanay. I think the more important message, sir, is we're shoulder to shoulder with our allies. And we will do everything to ensure that we enhance our capabilities within our maritime rights and jurisdiction. That is what is important. Probably, but for now, what is important is we finished the 14th MMCA successfully and without any untoward incident. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, iligal ang pananatili sa lugar ng mga barko ng China. Binigyang diin ito na ang pangunahing layunin ay matapos ang pagsasanay ng matagumpay. Sa kabila ng pagpaparamdam ng mga barko ng China, natapos ng maayos at walang aberya ang pagsasanay. Sa unang pagkakataon mula ng makomisyon noong Disyembre, sumabak ang pinakabagong barko ng Philippine Navy sa nasabing pagsasanay ang BRP Diegos Silang. Bukod dito, gumamit din ang Pilipinas ng AW-109 helicopter, FA-50 at A-29 Super Tucano aircraft, C-208V at so-called search and rescue helicopter. Lumahok din ang BRP Teresa Magbanwa ng Philippine Coast Guard. Sa panig ng Australia, idineploy ang HMAS Toowoomba na may dalang MH-60R helicopter at P-8A Poseidon aircraft. Ang Estados Unidos naman ay nagpadala ng USS Dewey at isa ring P-8A Poseidon.
Kabilang sa mga isinagawang aktibidad ang communication exercise, maritime domain awareness, division tactics, photo exercise at replenishment at sea. Ang pinaka-importanting takeaway ko dito is in terms of division tactics, specifically maneuvers. Hindi tayo nahuli. Actually, we were abreast sa ating mga partners at kung hindi man tayo nahuhuli, kasabay na natin siya. Which can be attributed to modernization efforts of the Armed Forces of the Philippines. Ayon sa AFP, ang ika-14 na MMCA ang kauna-unahang multilateral maritime activity ngayong taon na layong palakasin ang interoperability at itaguyod ang malayang paglalayag at paglipad alinsunod sa international law. Ayon sa AFP, ang ika-14 na MMCA ang kauna-unahang multilateral maritime cooperative activity ngayong taon na layong palakasin ang interoperability at itaguyod ang malayang paglalayag at paglipad alinsunod sa international law. Patuloy naman ang AFP sa pagdodokumento ng lahat ng insidente para maisumite sa mga kinauukulang ahensya. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Iginiit ng Chinese Embassy sa Maynila na nananatiling bukas ang China sa pagkakaunawaan at paglutas sa mga sigalot sa pamamagitan ng dialogo at konsultasyon kasama ang Pilipinas. Ayon kay Embassy spokesperson Ji Lingpeng, mariing tinututulan ng Beijing ang anumang paninirang puri laban sa China at ang mga pahayag na umano'y nag-uudyok ng galit. Hinimok din ito ang Department of Foreign Affairs na pigilan ang ilang individual sa bansa sa paggawa ng ganitong mga komento. Ito ay tugon ng China sa naunang pahayag ng DFA na nababahala ito sa babala ng Embahada ng China na maaari maapektuhan umano ang trabaho ng mga Pilipino ng nangyayaring diplomatic tension na ayon sa kagawaran ay maaaring magmukhang coercive o pananakot. Sa kabila nito, kapwa giniit ng dalawang panig ang kahalagahan ng responsable at patuloy na diplomasya upang mapanatili at maisulong ang ugnayang bilateral sa gitna ng umiiral na mga pagkakaiba. Naglabas ng pahayag si National Security Advisor Eduardo Arnio na nagpapaalala sa mga dayuhang nag-aaral sa bansa na sumunod sa batas ng Pilipinas. Kasunod ito ng pagkakaaresto sa 30 anyos na Mongolian national sa Zambales dahil sa pag-eespiya. Batay sa ulat ng Bureau of Immigration, ang nasabing dayuhan ay nag-enroll bilang aviation student sa bansa kahit pa may lisensya na ito bilang jet fighter pilot at nag-train sa PLA Air Force Aviation University sa China. Ayon kay Anyo, bagaman bukas ang Pilipinas sa pagtanggap sa mga dayuhan na nais mag-train o mag-aral dito, ang pagsunod sa probisyon ng kanilang visa at sa batas ng Pilipinas ay nananatiling non-negotiable. Isusulong ng ilang kongresista na mabigyan ng 462 million pesos na halaga ng pondo ang munisipalidad ng Kalayaan sa lalawigan ng Palawan para sa taong 2027. Kasabay ito ng patuloy na pag-iit ng Pilipinas sa karapatan ng mga Pilipino sa nasabing teritoryo. Ito ang balita ni Rosa Licos. West Philippine Sea, atin ito! Kalayaan, atin ito! Kalayaan, atin ito! West Philippine Sea, atin ito! Yan ang magkasamang sigaw ng ilang opisyal ng Kalayaan Municipality sa probinsya ng Palawan, West Philippine Sea Atin Ito Coalition at Akbayan Party, araw ng Martes, February 17. Kasunod ito ng paggawad ng pagkilala sa Kalayaan 16 o 16 na opisyal ng munisipalidad ng Kalayaan na nagpasa ng resolusyong nagdedeklarang persona non grata at hindi maaaring makapasok sa Kalayaan Islands si Chinese Ambassador to the Philippines Jing Quan dahil sa intimidation nito sa Philippine maritime officials. Bilang retaliation, pinagbawalan naman ng Kalayaan 16 na makapasok ng mainland China maging sa mga teritoryo nitong Hong Kong at Macau. Para sa West Philippine Sea Atin Ito Coalition at Akbayan Party, kahanga-hanga ang ginawa ng Kalayaan 16. Kaya tiniyak ng Akbayan Party List representatives ang kanilang suporta para sa naturang munisipalidad. Our support for the Kalayaan Island Municipality residents must go beyond rhetorics.
Sabi nga nila, put your money where your mouth is. Maraming pangangailangan ang ating mga kababayan, ang mga residente, ang mga bayani ng Kalayaan Island Group. Una sa kanilang agenda ang pagbibigay ng mas mataas na alokasyon sa national budget para sa susunod na taon sa halagang 462 million pesos. Ito ay upang makapagtayo ng mga karagdagang infrastruktura at mapaigting ang social services sa kanilang mga mamamayan. Kailangan nating palakasin at suportahan ang ating mga bayani. Kaya itong darating na budget cycle sa House of Representatives kasama ang West Philippine Sea Block, itutulak natin ng greater support in terms of infrastructure, in terms of social services para sa munisipyo ng Kalayaan. Bukod dito, isusulong ding maipasa ang ilan pang panukalang batas gaya ng West Philippine Sea Education Bill at ang pagkakaroon ng National West Philippine Sea Victory Day tuwing July 12 kung kailan na panalunan ng Pilipinas ang 2016 Arbitral Award laban sa China kaugnay ng pinagtatalunang teritoryo. Kaya mahalagang maipasa ang WPS Education Bill or House Bill 1625. Ito pong House Bill ay magiging mandato na o mandatory ang pagtuturo sa ating mga mag-aaral tungkol sa West Philippine Sea, kung bakit ito ay atin at kung bakit natin dapat alagaan at proteksyonan. Kapag alam ng mamamayan ang katotohanan tungkol sa West Philippine Sea, mas mahirap tayong lokohin o malinlang at patahimikin. Ginawaran ng Kalayaan 16 ang West Philippine Sea o WPS Heroes Award. Ilan sa 16 na opisyal ng Kalayaan Municipality ang nakarating sa Maynila para sa tribute ceremony, partikular na sina Kalayaan Municipality Vice Mayor MP Albayda at Councilor Francis Polison. Ngunit para sa kanila, hindi lang ang Kalayaan 16 ang dapat kilalanin kundi lahat ng mga mamamayan sa munisipalidad ng Kalayaan. Kaya kung meron man po akong hihilingin, maliban sa Kalayaan 16. Salamat po sa parangal ninyo ulit. Pero gusto ko rin po sanang dalhin sa 16 yung mamamayan namin sa bayan ng Kalayaan. Kung mababasa niyo po dito sa amin. Sa amin sa Kalayaan, ang lahat ay bayani. Isisigaw po natin paulit-ulit na atin ng KIG, atin ng West Philippine Sea hanggat ang ating mga puso po ay nag-uumalab sa pagmamahal sa ating bayan. Ngayong panahon, pinakamasarap maging Pilipino. Ngayong panahon, pinakamasarap para buhayin ang ating pong damdaming makabayan at makabansa, pagmamahal sa ating bansa. Walang ibang pwede makapagkaisa sa bawat Pilipino kundi ang West Philippine Sea, ang munisipyo ng Kalayaan, ang Kalayaan Island Group, at ang ating mga magigiting na mamamayan. Bago ito, inihain na ng Akbayan Party List ang House Resolution No. 780 para i-commend ang 16 na local government officials ng Municipality of Kalayaan at kilalanin ng mga mamamayan ng Kalayaan bilang Outstanding Filipinos of 2026. Samantala, may plano ulit ang civil society groups na makapagsagawa ng panibagong misyon sa West Philippine Sea. We plan this summer. Atin ito and Akbayan Party, for our part, will conduct another mission to the West Philippine Sea to show to China and to the Chinadors that we will not give up the Kalayaan Island groups, nor any inch of the West Philippine Sea. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sugatan ng isang babae sa Bacolod City nang makipag-agawan ng kutsilyo sa kapitbahay. Tumugon naman ang UNTV News and Rescue Team sa tawag ng otoridad upang mabigyan ng paunang lunas ang biktima. Samantala, tinulungan din ng UNTV News and Rescue ang isang mototaxi rider nang mabangga ng SUV sa isang intersection sa Caloocan City. Ito ang balita ni Lisel Nael. Yung mga bata o mga banyigalampang sa tunga sa isa kadto-kadto to nakainom sa under influence of alcohol. So, yung pastap sa mga taga dito, hindi sa mga punggan. Sa Bacolod City,
Inireklamo ng kanyang kapitbahay ang isang 36 anyos na babae na palakad-lakad sa kanilang lugar. May hawak itong kutsilyo at ayaw magpapigil sa kanyang pagwawala. Ayon sa isang saksi, isang kapitbahay ang sumubok na agawin sa kanya ang kutsilyo kaya kapwa sila nasugatan. Nga nang ginkuha sa iya ang kutsilyo, pero ay kuya ka, kay ginambalan ko man nakbaon, gid man to, kay hindi man to pwede, kay maano, kaya ka nung pagkuha sa iya nga, na agaw siya po na pilas na to gani ang nagkuha kay lingko nanggapog sa balyan kay para nga hindi na ko bala man bala nga magagwanta man maglantam nga gawakal-wakal sa kagawalakat-lakat nga nagamaoy-maoy bala mamamog ni kong gusto. Naunang rumesponde sa lugar ang mga pulis at dinala ang inirereklamong kapitbahay sa presinto. Sa tawag naman ng City Disaster Risk Reduction and Management Office, agad ding nagtungo sa lugar ang UNTV News and Rescue Team upang bigyan ng paunang lunas ang natamo nitong sugat sa kaliwang kamay at gasgas sa tuhod. Sa Caloocan City, sugatan ng isang mototaxi rider matapos mabangga ng SUV sa intersection ng William Shaw Street, corner 8th Avenue Street, Caloocan City, mag-aalauna ng madaling araw nitong Linggo, February 15. Ayon sa rider, patungo sana siya sa kanyang booking nang biglang mabulaga sa intersection at mabangga ng isang SUV. Inabutan ng team ang 38 anyos sa lalaking biktima na nakaupo sa gilid ng gutter. In-assess po namin siya, tinanong po namin kung ano po yung masakit sa kanya. Tinuro po niya yung kaliwang bahagi po ng binti. So, nag-inspect and expose po kami. So, kaya po namin nakita yung gasgas po at saka pamamaga po sa binti niya. Nakita rin po namin na may butas po yung kanang bahagi po ng pantalon niya. So, ginawa po namin, in-expose din po namin, kaya nakita po namin na meron din pong gasgas. Matapos ang assessment ay nilinis at nilagyan ng gasa ang sugat ng pasyente. After po namin makuha yung vital signs niya ay in-offer po namin na dalhin po siya sa ospital. Pero tumanggi na po yung rider kasi kaya na po niyang umuwi. Yun po yung sabi niya sa amin. So ang ginawa po namin, pinapirmahan po namin ng waiver. Katunayan po na tumatanggi po siya na dalhin po namin siya sa ospital. Wala namang natamong injury ang driver ng SUV. Sa mga nangangailangan ng agarang tulong sa panahon ng aksidente o sakuna, maaaring makipag-ugnayan sa UNTV News and Rescue Hotline 8911-UNTV o 8911-8688. Lizel Nael, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nangangamba ang ilang magulang at estudyante sa posibleng dagdag na stress at workload na kanilang haharapin sa ilalim ng panukalang trimester system. Kaugnay ito ng anunsyo ng Department of Education hinggil sa pinag-aaralang paglipat sa trimester system para sa academic calendar ng school year 2026 to 2027. Ito ang balita ni Mia Alonzo. Kung trimester, parang okay naman siya. Oo. Ang mahirap lang, yung ang dami nilang i-review sa bawat semester. Hindi dagdag kaalaman kundi panibagong stress ang nakikinita ng nanay na si Ara Frigeliana sa planong trimester system ng Department of Education. Ayon kay Ara, kung sa ngayon hirap nang makahapay ang mga bata sa dami ng gagawin sa paaralan, maaaring lalo silang magkaproblema kapag itinuloy ang planong ito. Base sa plano ng DepEd, hahatiin ng school year o ang 201 school days sa 3 academic terms para magkaroon ng mas mahaba at tuloy-tuloy na araw ng pagtuturo sa layunin ng mas maayos na pacing ng mga aralin. Gayunman, bagamat para sa ikatututo ang layuning ito, hindi maiwasang mag-alala ng ilang mga nanay sa adjustment na gagawin ng kanilang mga anak para makasabay. Siguro dapat i-try muna nila kung may magbabago ba o wala, o mas lalo lang mahihirapan yung mga bata o hindi mahihirapan doon sa gagawin nilang pagbabago. Ang ilan naman sa mga estudyante, sinabi na hindi pa sila handa sa ganitong pagbabago. Pangamba pa nila, baka dagdag workload lamang ito at mahirapan sila. Ngayon pa lang po, marami na po kami hinahabol. What more pa pag nag-trimester? Tapos malaking adjustment po siya since yun nga po, graduating na po kami, mag-grade 10 kami. So, mahirap po siya, baka mamaya mahirapan po kami sa pag-a-adjust, then maapektuhan po yung grades namin if ever. Sa school po namin,
at least 10 hours po kaming nandoon. Hindi pa po kasama yung kung may practice pa po kami outside school time. So, yung oras pa lang po na kinakain ng school sa pang-araw-araw namin, di pa po kasama yung transportation. Especially po dito, medyo traffic din po pag hapon na. So, nakakaano po siya sa stress namin. Parang nagtitrigger po minsan or madalas. Kaugnay nito, naglabas naman ng paglilinaw ang Department of Education na panukala pa lamang ang trimester system, wala pang pinal na desisyon at sasailalim pa nila ito sa maraming konsultasyon. Sa inilabas na official statement ng kagawaran, sinabi nito na nauunawaan ang pangamba na ipinupunto ng mga mambabatas, guro at stakeholders. Ayon pa sa ahensya, aktibo silang nagsasagawa ng konsultasyon at patuloy na nakikipag-ugnayan sa mga opisyal ng edukasyon at iba pang stakeholders para matiyak na lahat ng boses ay maririnig at maisa sa alang-alang. Layunin nila ng panukalang ito na suportahan ang mas malawakang reforma na magpapasimple sa pagpaplano, pag-improve sa paggamit ng academic time at pagbawas ng workload o pressure sa mga guro. Dagdag pa ng DepEd na prioridad nilang tiyakin na ang anumang reforma ay magpapatibay sa tuloy-tuloy na pagkatuto habang pinapabuti ang kondisyon ng parehong mag-aaral at guro. Suportado ng Malacanang na idaan muna sa public consultation ng panukala. Ayon kay Palace Press Officer at Communication Undersecretary Claire Castro, maganda mapag-usapan ng mga stakeholder at interested parties ang naturang panukala upang makabuo ng mga angkop na programa para sa mga mag-aaral. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo. Ihahatid ang ating global correspondent na si Jack De Ocampo mula sa Chester, United Kingdom. Yes, June, nakatutok ang buong mundo sa nakatakdang ikalawang round ng nuclear talks sa pagitan ng United States at Iran sa Geneva, Switzerland ngayong araw. Ayon kay US President Donald Trump, bagamat hindi siya personal na dadalo sa pulong, may papel pa rin siya sa mga negosasyon na mahalaga umano sa kapayapaan sa rehiyon. Ito ang balita ni Noel Poliarco. I'll be involved in those talks indirectly, and they'll be very important. We'll see what can happen. It's been typically Iran's a very tough negotiator. Personal na tututukan ni US President Donald Trump ang ikalawang yugto ng nuclear talks sa pagitan ng Estados Unidos at Iran na ginaganap sa Geneva, Switzerland. Bagamat hindi siya direktang kasali sa negosasyon, binigyang diin ang Pangulo na napakahalaga ng naturang pag-uusap dahil nakataya rito ang kapayapaan sa buong gitnang silangan. Ang bansang Oman naman ang tumatayong mediator sa negosasyon na nakatuon sa issue ng nuclear program ng Iran at posibleng pag-aalis ng mga economic sanctions dito ng Washington. Nananatiling mataas ang tensyon sa Gulf region sa gitna ng paghahanda ng magkabilang panig. Sa mga nakalipas na linggo, pinalakas ng Estados Unidos ang military presence nito sa gitnang silangan at nagdagdag ng mga destroyer, combat ships at fighter jets sa rehiyon bilang bahagi ng hakbang sakaling hindi maging matagumpay ang ginagawang negosasyon. Nakaraang taon, nagsagawa ng airstrike ang US gamit ang B-2 stealth bombers na tumarget sa mga nuclear facilities ng Iran at nagpatigil sa mga naunang negosasyon. I would say they're bad negotiators because we could have had a deal instead of sending the B-2s in to knock out their nuclear potential. We had to send the B-2s. Ayon kay Trump, maiiwasan sana ang paggamit ng puwersa kung mas naging reasonable ang Iran sa mga naunang pag-uusap. Sa kabila nito, naniniwala ang Pangulo na nais na ng Tehran na makipagkasundo sa oras na ito. I think they want to make a deal. I don't think they want the consequences of not making a deal. Tinukoy ni Trump ang mga posibleng kahihinatnan kung muling mabibigo ang diplomasya, kabilang ang posibilidad ng mas malawak na military confrontation. Sa panig ng Iran, nagpahayag ang Foreign Minister na si Abbas Araghchi na handa nilang talakayin ang usapin sa nuclear program kapalit ng pag-aalis ng mga sanctions na pinataw sa kanila. Sa kanyang pahayag, iginiit niya na layo nila ang isang fair and equitable deal, ngunit nilinaw na hindi sila magpapasakop sa anumang banta.
Nananatiling malaking hadlang sa negosasyon ang usapin ng uranium enrichment kung saan iginigiit ng Washington na dapat ay talikuran na ito ng Iran. Gayunman, itinuturing ng Iran na red line ang zero enrichment at sinasabing labag ito sa kanilang mga karapatan sa ilalim ng Nuclear Non-Proliferation Treaty. Kasabay ng diplomasya, nagsasagawa naman ng maritime drills ang Iranian Revolutionary Guard troops sa Strait of Hormuz na isang kritikal na daanan ng langis sa buong mundo. Ilang ulit na ring nagbabala ang Iran na maaari nilang isara ang strait sakaling atakihin sila ng US at isang hakbang na maaaring magpaigting sa global oil crisis. Noel Polyarco, UNTV News and Rescue, Canada. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tambak ang basura sa iba't ibang lugar sa Havana, Cuba matapos mabawasan ang operasyon ng mga garbage trucks dahil sa matinding kakulangan ng gasolina. Ayon sa ulat, 44 lamang sa 106 na truck ng basura ang kasalukuyang tumatakbo bunsod ng fuel rationing na ipinatutupad ng pamahalaan. Ang krisis sa gasolina ay bahagi ng mas malawak na economic sanction sa Cuba matapos putulin ng Estados Unidos at iba pang bansa ang supply ng langis na nagdulot ng kakulangan sa pagkain, kuryente at iba pang pangunahing serbisyo. Nagbabala naman ang United Nations at ilang bansa na maaaring magdulot ng seryosong epekto sa kalusugan at kabuhayan ng mga mamamayan ang patuloy na krisis sa supply ng enerhiya. Hindi sapat para kay Prime Minister o British Prime Minister Keir Starmer ang umiiral na pulisiya sa UK kaugnay ng pagbibigay ng online security sa mga kabataan. Aniya, kailangan ng mailapat ang mga pulisiya sa pagbabago ng panahon, lalo na sa mabilis na pag-unlad ng teknolohiya. Dagdag pa ni Starmer, ilan sa nais niyang maipatupad ay ang crackdown sa ilang features ng online platforms gaya ng auto-scrolling at paggamit ng AI chatbots. We also need to act very quickly, not just on the age concern, but on the devices and applications that mean the sort of auto-scrolling, the constant gluing to the machine, that we have to break that habit to stop the addictive nature. We also need to do with AI bots. Ibinida sa bansang China ang kauna-unahang fully autonomous humanoid robot cluster sa buong mundo kasabay ng selebrasyon ng Chinese New Year. Ilang dosenang Chi-1 robots ang sumayaw ng Kung Fu dance sa dalawang magkaibang venues sa Beijing at Yiwu sa China kasamang ilang kabataang dancers. Ang mga humanoid robots ay gawa ng kumpanyang Uni3 na siya ring gumawa ng synchronized robot dog performance noong 2021 at H1 humanoids na sumayaw ng Chinese folk dance noong 2025. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Chester, United Kingdom, ako si Jack De Ocampo. Magandang gabi. Panunuhol o bribery at pagbubulsa ng pera ng taong bayan ang dalawang nangungunang uri ng korupsyon. Ayon yan sa isang pag-aaral na ginawa dito sa bansa. Kaugnay nito, gagawing basihan ng Office of the Ombudsman ang mga naging datos upang magpatupad ng mga reforma upang lalong mahuli ang mga tiwaling opisyal ng gobyerno. Ito ang balita ni Ivan Alvarez. Yang mga kurap na yan, managot ng husto. At kawawa ang mga mamamayan talagang napakahirap dahil imbis na mapakinabangan ng mga mamamayan, napunta sa mga kurap sa bulsa nila napunta. Kaliwat kanan ang mga balita tungkol sa mga katiwaliang nasa likod ng mga ahensya ng pamahalaan, partikular na sa mga proyekto kontra baha. Mismo ang Pangulo ang nanita sa mga opisyal ng gobyernong nakikinabang sa pondo ng bayan. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan,
Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Sa ginawang pag-aaral ng Okta Research sa 1,200 na mga Pilipino nitong December 2025, lumabas na 73% ang naniniwalang panunuhol o bribery ang pinakatalamak na anyo ng korupsyon. Sinundan ito ng irregularidad sa paggamit ng pondo ng bayan na may 66%, habang pumangatlo naman ang vote buying na may 62%. Sang-ayon si Tatay Dante, isang magtitinda sa Quezon City, sa resulta ng survey. Anya, hindi na raw siya nagulat dahil tugma ito sa madalas niyang marinig sa balita, kasabay ng mga isinasagawang investigasyon ngayon ng pamahalaan. Puro bayaran suhol. Kasi kung walang suhol yan, walang binayaran sa mga yan, may magsasalita dyan Kaso wala. Siguro malalaki siguro binigay, kaya tahimik. Para kay Nanay Lourdes, dapat mas paigtingin ng mga otoridad ang mga hakbang para matigil na ang mga ganitong pang-aabuso sa kapangyarihan na patuloy na nagpapahirap sa mga Pilipino. Dapat yung mga opisyal na yan na nasangkot sa mga kurap na yan, pagbayaran nila para tumino ang ating pamahalaan. Kinomisyon mismo ng Office of the Ombudsman ang survey upang maging batayan sa pagpapatupad ng mga hakbang bilang isang independent body na nag-iimbestiga at nagkakaso sa mga opisyal ng gobyernong sangkot sa katiwalian. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, bubuhayin muli nila ang mga resident ombudsman na magsisilbing partikular na watchdog sa government agencies na madaling kapitan ng korupsyon. The immediate response of the office is to reactivate the Resident Ombudsman Program. This program essentially allows the Office of the Ombudsman to assign resident ombudsmen in vulnerable agencies where they will work on-site to serve as the repository of complaints as well as be the chief implementers of the programs instituted by the office. Bagamat hindi pa pinal ang lahat ng mga kagawarang lalagyan nito, uunahin anya ang mga national agencies gaya ng Bureau of Customs, Bureau of Internal Revenue o BIR at Department of Public Works and Highways o DPWH. Upang mapanatili ang professionalism at maiwasan ng familiarity, magkakaroon naman ng rotation sa deployment ng mga resident ombudsman sa bawat ahensya. Ayon pa kay Clavano, mas palalakasin nila ang pakikipag-ugnayan sa Anti-Red Tape Authority o ARTA at sa Department of Interior and Local Government o DILG para sa mga ganitong hakbang. Magtutuloy-tuloy din ang pagkukomisyon sa iba pang mga survey para gawing batayan sa mga susunod pang reforma sa tanggapan. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sinira ng Bureau of Customs sa mga nasabat na sigarilyo na tinatayang nagkakahalaga ng nasa 188 million pesos o sa subport ng Mindanao Container Terminal sa Tagkolan, Misamis Oriental kahapon, February 16. Ayon sa BOC, CDO, nasabat ang mga naturang kontrabando mula sa iba't ibang operasyon na isinagawa sa Cagayan de Oro City, Misamis Oriental, Lanao del Sur, Lanao del Norte, Bukidnon at Camiguin, gamit ang mga heavy equipment at sa pamamagitan ng hydrolysis, sinira ng mga otoridad ang mahigit sa 4,300 cases ng mga puslit na sigarilyo, kabilang na ang vape juices. Pinasalamatan naman ng BOC ang iba't ibang law enforcement agencies na katuwang ng pamahalaan upang labanan ng smuggling sa bansa. Ipinagutos at mahigpit na tututukan ng Maritime Industry Authority o Marina ang pagpapatupad ng regular na pagsasagawa ng emergency drill ng domestic shipping companies sa bansa. Samantala, mas palalakasin naman ng International Maritime Organization ang mga hakbang upang maiwasan na ang karahasan na nararanasan ng mga marino sa karagatan. Ito ang balita ni Benedict Samson. Under the safety management system of companies, they are required to conduct regular drills so that they would check their preparedness and their readiness to respond to emergencies. Hihigpitan pa ng Maritime Industry Authority o Marina ang ipatutupad na safety compliance sa mga barko upang hindi na masundan pa ang mga aksidente sa dagat. Una sa mga dapat masiguro ay ang pagkakaroon ng emergency drills.
Ayon kay Marina Administrator Sonia Malaluan, bagamat nakasaad ito sa ipinatutupad na safety management system, nagkakaroon naman ng problema sa implementasyon nito. Kaya naman mahigpit nilang tututukan ang pagpapatupad ng regular na emergency drill ng mga kumpanya ng barko. Layon din ito na hindi na maulit ang nangyaring paglubog ng MB3 Shackleton 3 sa Basilan noong nakaraang buwan na kung saan higit 50 ang nasawi. So initially, and we are all aware, after the incident, I issued an advisory that we will be requiring regular drills at the start to be supervised by Marina. That's the immediate action. Sa inilabas na advisory ng Marina, nakasaad na nararapat na magkaroon ng passenger safety briefing at safety film o isang 10-minute na audiovisual presentation na nagpapakita ng mga nararapat gawin sa oras na magkaproblema sa biyahe. Nakapaloob dito ang pagsusuot ng tamang uniforme para agad makilala ng mga pasahero kung kanino sila lalapit kung kailangan ng tulong. Dapat din masiguro na may sapat na bilang ng life jacket sa barko. Bukod sa emergency drill, kabilang din sa titingnan ng Marina ang pagpapatupad ng refresher training para sa mga marino. But we start first with, again, from policy to practice, because we have the requirement, we have the policy, but yet, upon checking, not all are really complying with the requirement. So we need to see to it that they comply with the requirement, and that is, we will supervise drills, actual drills for emergency situations, and then eventually, if not addressed, then we will require a regular refresher course for them. Samantala, ngayong araw ay nagsimula na ang 3 araw na Regional Forum ng International Maritime Organization na ginanap sa Parañaque City sa naturang pagtitipon, kabilang sa tatalakayin ang paglaban kontra karahasan na nararanasan ng mga marino. As well as the guidance that we have provided to the different administrations to carry out any investigations. That includes also how these cases are reported. At the same time, at the organization, we are launching what we call the Safe Horizons Project, which is a global project in order not only to enhance awareness when it comes to violence, harassment, including sexual harassments on board ships, but also how to tackle it. Ayon kay IMO Secretary General Arsenio Dominguez, malaking hamon din sa kanila ang panganib na kinakaharap ng seafarers, partikular sa Red Sea na kung saan gumagamit na ng drone technology ang terorista. One of the challenges that we've been facing is, of course, our seafarers are not trained for combat. So when ships start to navigate in areas of conflicts, like in particularly what was happening in the Red Sea, we don't have trainings. Immersion ships are not prepared to deter attacks from drones or missiles. Kaya naman, mas pagtutuunan nila ng pansin na masiguro ang kaligtasan ng mga marino at barko na naglalayag sa international routes. So this is where the shipping industry becomes very practical and resilient. That's when new routes appear in order to trade in a safe manner, but also where the cooperation can be tangible, with countries starting to supply naval assets in order to escort vessels and protect the ships as well as the seafarers. Isinusulong din ng IMO ang decarbonization at ang paggamit ng alternative fuel sa mga barko. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Bigo pa rin ang mga otoridad na matunton ang negosyanteng si Charlie Atong Ang matapos ang 10 magkakahiwalay na operasyon noong linggo. Ayon kay Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya, isinagawa ang mga raid batay sa bagong intelligence reports, ngunit negatibo ang lahat ng pinuntahang lugar. Iginit din ang kalihim na naniniwala ang pamahalaan na nasa loob pa rin ng bansa si Ang sa kabila ng mga ulat na maaring nakaalis na ito. Nakaharap si Ang sa mga kasong kidnapping with homicide at serious illegal detention kaugnay ng pagkawala ng mga sabungero. Tiniyak ng pamahalaan na tuloy-tuloy ang kanilang operasyon hanggang mahanap si Ang habang itinaas na sa 20 milyong piso ang pabuya para sa impormasyong magtuturo sa kanyang pagkakaaresto. Ramdam na rin ng mga tindera sa palengke ang epekto ng inflation. Babala naman ng isang ekonomista, maaaring magtuloy-tuloy pa ang mataas na inflation kung hindi huhupa ang nangyayaring ingay sa politika sa bansa. Ito ang balita ni Jenny Resina.
Yan ang pag-usapan namin, napakahina. Sobrang hina. Nakita mo walang katao-tao, palengke pero walang katao-tao. Matumal na benta ang iniinda ngayon ng mga tindera sa palengke. Ayon sa meat vendor na si Elizabeth Espino, kung dati-rati ay maraming tao ang namimili lalo kapag holiday, kapansin-pansing nababawasan na ang mga nagpupunta sa palengke. Siguro, kulang na rin siguro sa mga budget. Dahil laking gasto, siyempre, nagdaan ng Pasko, bagong taon, tapos tuition fee. Di ba? Ganito rin ang karanasan ng tindera ng manok na si Lizelle Quintans. Aniya wala namang naging malaking pagtaas sa presyo ng kanyang paninda, ngunit madalas hindi pa rin ito nauubos. Araw-araw, ganun pa rin. Kabugso-bugso yung tao, matumal, ganun. Pagka-araw ng Sabado lang matao dito, pero tsaka Linggo. Pero pagka-ordinaryong araw, pa-isa-isa lang yung tao. Puro suki-suki lang. Nitong Enero umabot sa 2% ang inflation rate sa bansa, mas mataas ng 2 puntos mula sa 1.8% noong Disyembre 2025. Bunsod nito, nagkaroon ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin sa pamilihan, partikular na ang karne ng baboy, manok, isda at mga gulay. Nasa 340 pesos per kilo na ang laman ng baboy mula sa dating 330 pesos kada kilo. Habang ang dating 390 pesos per kilo na liempo, ngayon ay nasa 400 pesos na. Sa presyo ng manok, 190 pesos kada kilo ang isang buong manok ayon sa mga nagtitinda. 210 pesos per kilo naman na ang presyo ng leg quarter mula sa dating 200 pesos kada kilo, habang ang pakpak ng manok ay tumaas sa 220 pesos per kilo, ang dating 210 pesos na bentahan nito. Para naman sa gulay vendor na si Merly, inaasahan na nila ang pagtumal ng benta dahil na rin sa hirap kumita ng pera. Yung last month, mas mataas. Mas mababa na po ngayon. Matumal pa rin. Walang pambili nga. Walang pera. Maraming naghirap. Napipilitan lang din sila na sumabay sa taas ng presyo dahil umaangkat lang din naman sila ng kanilang itinitinda. Kahit mahirap, gumagawa na lang sila ng paraan o diskarte para lang makabenta at hindi malugi sa kanilang mga paninda. Ayon sa ekonomistang si Michael Ricafort, hindi talaga maiiwasan ang price increase sa mga bilihin. Bunsod na rin ito ng mataas na gastos sa importation na dinagdagan pa lalo ng issue at ingay sa politika. Mula lang mga September, October na nagka-political noise, konti pa lang yun. Wala, 4 na buwan pa lang yun. Tumaas yung mga inaangkat natin from abroad dahil sa palitan ng pera. We need to pay 5% to 6% more. O yun ang epekto ng politika. Sa katunayan, ramdam ng pamilya ni Rose Acevedo ang hirap. Kahit may maliit na negosyo, kapos pa rin sila sa kita para sa pamilya. Ay oo, talagang mahal. Sa ulam na nga lang, saka sa bigas. Talagang mahal, kaya kailangan kumayod ka. Mag-iisip ka kung paano. Tipid! Kung halimbawa, walang income, mag-itlog-itlog ka na lang muna. Pag medyo maganda income mo, saka ka bibili ng masarap na ulam. Ganun lang yan. Sa kasalukuyang mga nangyayari sa bansa, ayon sa mga eksperto, ang magpapababa sa presyo ng bilihin at magbibigay ginhawa sa mga Pilipino ay ang pagkakaroon ng malinaw na plano at reforma sa pamahalaan para na rin sa pagganda ng ekonomiya ng bansa. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kinilala ng Philippine Sports Writers Association sina Alex Ayala at Carlos Yulo bilang Co-Athletes of the Year sa PSA Annual Awards Night 2025. Sa kaniyang acceptance speech na ibinahagi sa X platform, pinasalamatan ni Alex ang PSA at binati rin si Yulo. Para sa Filipino tennis player, ang pagkilala sa kanya ng PSA ay isang refleksyon sa paglago ng larong tennis sa bansa. Ang PSA Annual Awards Night na ginanap kagabi February 16 ay kumikilala sa mga tagumpay na nakamit ng mga atleta sa kanilang larangang kinabibilangan sa mundo ng palakasan.
Nais paamyendahan ng ilang grupo sa sektor ng transportasyon ng batas sa pamamahagi ng fuel subsidy. Sa gitna ito ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis sa bansa. Ayon naman sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board, naghahanda na sila para sa posibleng pamamahagi ng subsidiya sa petrolyo. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Masakit man sir, wala kami magagawa. Kasi talaga, hindi naman pwede kami magbumiyahe na wala kami diesel. Kailangan magtaas din ng pamasahe. Kaso lang, kawawa naman mga commuter. Pabigat ang napakalaking pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Ito ang daing ng ilang tsuper at operator ng mga public utility jeepney. Sa gitna ito ng patuloy na pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Bunsod nito, ilang grupo sa sektor ng transportasyon ang humihingi ng tulong sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Subsidiya sa krudo ang pangunahing hiling ng pangkalahatang Sangguniang Manila and Suburbs Drivers Association Incorporated o Pasang Mazda. Ayon kay Pasang Mazda National President Roberto Martin, hindi pa ito maibigay sa kanila ng LTFRB. Ito ay dahil hindi pa anya umaabot ang pangdaigdigang presyo ng langis sa $80 kada bariles na siyang naaayon sa batas sa pamamahagi ng fuel subsidy. Kailangan paabutin pa ng although nakabatas doon, siguro maamendahan to at kahit na hindi $80, magbigay ng fuel subsidy. Dahil ang katumbas ng ginagawa namin ay kundi pag-file kami ng ipush uli yung aming fare increase. Na talagang hirap na rin po ang driver ng walang habas sa pagtaas natin ng petroleum pala. 1 peso provisional fare increase naman ang isa pang tinitingnang solusyon ng Alliance of Transport Operators and Drivers Association of the Philippines o ALTODAP. Ngunit ayon kay ALTODAP National President Melencio Boy Vargas, matagal na nilang hiling ito at kailangan pang muling buksan sa LTFRB. Bukod dito, hanggang maaari ay ayaw nilang maging pasanin pa ito ng mga pasahero. Kahit nga sana provisional increase na piso, na kahit pa paano, pandagdag doon sa nawala sa amin ng mga driver. Oo, pero siyempre matagal na yan. Kailangan pag-usapan namin uli at sana yung panandalian, ang tinatawag namin ban-aid solution, yung fuel subsidy. Kaya lang may batas tayo na $80 per barrel ang kailangan bago makapagbigay ng fuel subsidy, na siguro yun ang dapat namin talakayin. Bakit kailangan pa tayong umabot doon sa $80 per barrel? Ayon naman sa LTFRB, sa kasalukuyan ay nasa $68 pa lang ang pandaigdigang presyo ng kada litro ng langis. Kaya hindi pa nito maipatutupad ang pamamahagi ng fuel subsidy sa mga apektadong public utility vehicles. Ginagawa namin na lang, we're doing the backroom work, no? Yung mga paglilinis ng ating mga data, information ng ating mga operator at driver, para sa doon, pag umabot po sa $80 per barrel, madali na namin i-download yung ating fuel subsidy sa kanila para hindi na magtagal kasi gusto namin mabilis kaya nga subsidy. Simula nang pumasok ang taong 2026, umaabot na sa mahigit 6 na piso ang tinatayang nadagdag sa presyo ng kada litro ng diesel, habang nasa 3 piso naman ang gasolina at mahigit 4 na piso sa kerosene. Ayon sa Oil Industry Management Bureau na nasa ilalim ng Department of Energy, pangunahing dahilan ng oil price hike ay ang geopolitical tension sa gitnang silangan. Nagdudulot rin ito ng pangamba sa potensyal na pagbaba ng supply ng langis. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Arestado ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG Region 7 ang 13 individual dahil sa iligal na pagbebenta ng krudo sa Mandawi City, Cebu. Sa pamamagitan ng pinagsanib na puwersa ng CIDG Regional Field Unit 7 Special Operation Team at iba pang mga otoridad, nahuli ang 13 lalaki pasado 2:00 kaninang umaga. Nakumpiska sa kanila ang 30 drum ng krudo, transport vehicles at tanker vessel na tinatayang nagkakahalaga ng mahigit sa 20 million pesos. Base sa report ng pulisya, naaktuhan ng mga sospek
na naglilipat ng krudo mula tanker vessel at inilalagay sa mga drum na nakasakay sa isang truck. Napag-alaman na ibinebenta mga ito bagaman wala silang kaukulang lisensya at authorization mula sa Department of Energy. Naharap ang mga sospek sa kaukulang mga kaso dahil sa iligal na bentahan ng langis. Umakyat na sa 338 ang Department of Health o DOH designated HIV care facilities sa buong bansa. Ayon sa DOH, ang mga pasilidad na ito ang magbibigay ng libreng HIV screening, paggamot at prevention services bilang tugon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palakasin ang laban kontra HIV. Dagdag pa ng DOH, mayroon ng 186 pasilidad sa Luzon, habang 77 naman sa Visayas at 75 sa Mindanao. Katuwang dito ng kagawaran ng PhilHealth na may outpatient HIV/AIDS treatment o OHAT package na may inilaang hanggang 58,500 pesos na pondo kada taon sa bawat pasyente. May dagdag pa ring honorarya ang mga guro na magsisilbi sa special election sa ikalawang distrito ng Antipolo Rizal sa Marso. Ito'y kahit pa wala binigay na dagdag pondo sa COMELEC ang Department of Budget and Management. Ito ang balita ni Dante Amento live. Dante, saan kukunin ngayon ng COMELEC ang pondo para sa dagdag honorarya ng mga guro? Magandang gabi, Monica. Ayon sa Commission on Elections, magkakaroon sila ng realignment doon sa kanilang savings na pinapahintulutan naman sa ilalim ng ating batas tulad ng isang constitutional commission gaya ng COMELEC na mag-realign ng kanilang pondo. Wala nang isang buwan ang nalalabi bago ang special election sa 2nd District ng Antipolo Rizal sa March 14. Ayon sa Commission on Elections o COMELEC, kahit na walang ibinigay sa kanilang pondo ang Department of Budget and Management o DBM, may dagdag pa ring honoraria ang mga guro na magsisilbi sa halalan. Dagdag pa ni Chairman George Erwin Garcia ang 9,000 pesos na matatanggap ng miyembro ng Board of Election Inspector o BEI ay magiging 11,000 pesos, samantala ang chairman nito ay magiging 12,000 pesos. Kung ano yung pinangako namin na merong across the board na dagdag sa lahat ng mga guro na nasa bawat presinto, kasama na ang ating mga DESO, lahat po yun ay ibibigay po namin. At the same time, yung mga kagamitan na unti-unti na po namin na po procure, kinuha po namin yung budget mula po sa ating natitira kakarampot na savings. Binigyang diin ng COMELEC, hindi nila pwedeng isakripisyo ang kapakanan ng mga guro lalo na sa isang manual na halalan. Ito ay mas mahirap o matrabaho kaysa automated elections. Pero aminado ang COMELEC na magkakaroon ng bawas sa meal allowance sa panahon ng training ng mga guro dahil kulang nga sa pondo. Samantala, Monica, kinumpirma ng COMELEC na may isang kandidato dyan sa Antipolo Rizal ang nagpaplano ngayong umatras mula doon sa 7 tumakbo na si LJ Sumulong. Ayon kay Sumulong, ang kanyang desisyon ay matapos ang konsultasyon sa kanilang partido. Tiniyak ng COMELEC na wala naman itong epekto sa preparasyon sa halalan. Tatanggalin lang ang pangalan nito sa listahan ng mga kandidato para hindi na magkakaroon ng kalituhan at maiwasan ang stray votes. Yan po ay para sa amin, ministerial duty ni COMELEC, tatanggapin namin, and therefore iti-take note yung pong withdrawal. Kaya lang, kinakailangan na andun siya upang malaman namin na hindi siya pinuwersa o wala pong impluensya o pananakot at ito'y voluntaryo niyang ginagawa. Monica, itong special election dyan sa Antipolo Rizal sa ikalawang distrito ay parang punan ang naiwang pwesto ni Representative Romeo Acop. Ang pangambang ngayon ng COMELEC, papaano naman kung magkakaroon muli ng panibagong vacancy sa mga darating na araw ay tiyak na wala na silang mapagkukunan ng pondo. Yan mo ang ating update. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Dante Amento. Handang sumunod ang Commission on Elections sa kautusan ng Korte Suprema na hindi dapat ideklarang nuisance ang isang kakandidato na may kaparehong palayaw.
Ayon kay COMELEC Chairman George Urban Garcia, ituturing ng poll body ang desisyon ng kataas-taasang hukuman bilang sarili nitong batas na may bisa at dapat na ipatupad. Pagdilinaw ng korte, grave abuse of discretion ang ginawa ng COMELEC na ideklara nitong nuisance candidate ang isang kandidato dahil lamang sa issue na may kapareho itong palayaw. Pagbibigay din ng korte ang ganitong pagkakataon na hindi otomatikong indikasyon na may layunin ng isang kandidato na lituhin ng mga abotante. Anihan na ng sibuyas sa probinsya ng Nueva Ecija at ibang panig ng bansa. Pero umaangal ang mga magsasaka ng sibuyas dahil binaparat sila ng mga trader. Hindi rin kasi mabenta sa tamang presyo ang kanilang ani dahil baha naman ng murang imported na sibuyas sa merkado. Ito ang balita ni Nestor Torres. Ano na po rito sa Bungabon. Nagsisimula na po. Kaya lang po sa presyo po talagang bagsak pa rin. Hindi po sa kaya ng farmer yung presyo. Kasagsagan na ng anihan at bentahan ng sibuyas sa bayan ng Bungabon, Nueva Ecija, na kilala bilang Onion Capital of the Philippines. Kanina, naabutan pa namin si Jasper Abono na nagpapaani ng sibuyas. Pero sa halip na kumita, binabarat sila ng trader sa murang halaga. 17 pesos kapag reject at 35 pesos kapag good size. Yung pong mga trader, kung ano po, sila po yung nagkakaroon ng presyo, nagdidikta kanina po may 35, hindi po at kawawa naman po yung gumawa, wala pong kikitain. Ang tiyuin naman ni Jasper na si Freddy Abunan, umani rin ng sibuyas sa kanyang kalahating hektaryang sakahan. Anya, di siya kikita ng malaki dahil sa mga traders na binabarat sila sa presyo. Dahil imbis na kumita kami, nawawala pa. Yung mga kuan lang, dancer, trader, may mga pera, nagkukuhan sila, nag-stock sa storage. Siyempre, kikita sila. Magsasaka, wala na. Kasalukuyan na ngayong umaani ng mga sibuyas ang mga magsasaka sa Nueva Ecija. Problema nila, sinabayan pa ito ng mga imported na sibuyas na ibinebenta sa bansa. Panawagan ng mga magsasaka, huwag naman sanang tangkilikin ang mga imported na sibuyas nang sa gayon ay huwag silang tuluyang malugi. Mas mura po yung imported kaya yung po yung tinatangkilik ng mga ibang nangangailangan na sibuyas, yung mga malaking restaurant po mga kumpanya. Sana po itigil po muna yun, kaya alisin na po imported sa ngayon at nagsisimula na po yan dito sa bayan ng Bungabon. Samantala, sa Bulacan, marami rin ang nagkalat na umano'y imported na sibuyas na may tatak galing China. Ayon sa mga nagtitinda, mura lang nila itong binebenta na nasa 30 pesos per kilo. Inaangkat umano nila ito sa parting Bulacan at Valenzuela. Sa isang sako po ito, 8.5 balay walat kalahati. Pagkagod naman po, medyo 300 po pagkagod. Pagka may sira naman po, 200 to 50 ganun. Ano lang po, kuha po namin 200, tumutubo kami ng 30 pesos, benta namin 30. 30 tubo namin to 30. Samantala, hindi lang ang mga onion farmers sa Nueva Ecija ang umaaray sa mura at imported na sibuyas. Kasama rin sa mga nagrereklamo ang mga magsasaka sa parting Mindoro na labis ding naapektuhan sa bentahan ng sibuyas sa bansa. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Opisyal nang rumampa ang 51 kandidatang kalahok sa Miss Universe Philippines 2026 sa ginanap na opening parade sa Mall of Asia sa Pasay City kahapon. Masayang sinalubong ng fans sa mga kandidata na umikot sa loob ng mall. Matapos ang parada, nagtungo ang mga delegado sa City of Dreams para sa press presentation kung saan inanunsyo ang bagong format ng pageant at mga pagbabago sa preliminary competition. Susubukang muling mauwi ng mananalong Miss Universe Philippines 2026 ang corona kasunod ng matagumpay na pagkakabalik ng Pilipinas sa top 5 noong nakaraang taon kung saan itinanghal si Miss Universe Philippines at isa manalo na third runner-up. Ilang pulis sa Lanao del Norte ang natulungan na matiyak ang estado ng kanilang kalusugan
sa ginanap na medical mission doon. Anila dahil on-call ang kanilang trabaho ay hindi sila agad nakapagpapatingin sa doktor maging ang kanilang pamilya. May report si Alan Manansala. Nagsagawa ng Family Day ang Lanao del Norte Police Provincial Office sa Camp Major Eduardo J. Gallego sa bayan ng Tubod. Isang araw na pagtitipon ng mga pulis at kani-kanilang pamilya na minsan lang na nangyayari dahil sa kanilang tungkulin. Yung pamilya po namin is hindi po araw-araw kasama po namin sila. Nagiging kasama po namin sila pag off-duty po namin. Kaya nagpapasalamat po kami dahil dumating po yung AMCGI po sa amin na magbigay ng services ng medical mission. Dahil karamihan po sa ating kapulisan ngayon is nakalaan po sa ating trabaho. Nakiisa sa pagtitipon ang Members Church of God International o MCGI na siya namang naghatid ng healthcare services sa mga pulis at kanilang mga kaanak. This is the first time na naramdaman po namin yung kahalagahan at importansya ng MCGI po sa aming personnel dito sa Lanao del Norte PPO po. Sa kabuuan ay nakapaglingkod ang MCGI ng nasa 200 pulis at kanilang dependents, 104 na optical screening na may libreng reading glasses, 65 medical consultation at libreng gamot, 17 dental procedures. Lahat ng ito ay libreng ipinagkaloob sa kanila. Din po sa mga tropa ko ma'am na hindi alam na meron na pala silang sira na pala yung mata nila ma'am or kailangan nila ng reading glass kasi sa trabaho namin ma'am more on papers kasi kami ma'am dito sa LDN PPO. Sobrang po siya ma'am helpful kasi di na namin kailangan pang umalis. Dito na lang kami ma'am kasi meron ng free service. Pasalamat ni ma'am kay Dol na kayo dito magbiyahe-biyahe layo kay naman sa Dol. Salamat kami sa inyo. Plaque of recognition is given to Members Church of God International. Dahil sa serbisyong ito, binigyan ng pagkilala ang MCGI sa ginanap na pagdiriwang ng Philippine National Police Day 2026 nitong Lunes, February 16 sa Camp Major Eduardo J. Gallego. Ginawaran ang MCGI ng Plaque of Appreciation bilang isa sa mga stakeholders ng Philippine National Police Lanao del Norte at bilang tanda ng pagpapatuloy ng adhikain ng dalawang panig na panatilihin ang kahusayan, patatagin ang partnership at pangalagaan ang tiwala ng publiko. Alan Manansala, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito po ang ating mga naging kausi ngayong araw ng Martes. Salamat po at shout out kina Angela Almoite, Juan Miguel Hebron at Jeffrey Prongo. Gaya din kay Ryan Dizon Venzon, Yoli Keno at Sherry Autentico. Mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Ito ang Balita, pwede niyo po ito muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook, Instagram, X at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV.
pati na iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Awit 138 at 6 na nagsasabi, sapagkat bagaman ang Panginoon ay mataas, gumagalang din sa mababa, ngunit ang hambog ay nakikilala niya mula sa malayo. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.